sa lahat. Naniniwala kami na nandito ka. Kasi mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. Kumalat ko na online na nasa yate po si Senator Bato. Totoo, na-validate niyo na po ba yun? Check pa natin. Hindi ko pa nakita yun. Baka kasi nililigaw tayo, kaya maingat tayo. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Battle of Blue Ribbons, mga nagpakilalang bagman ng mali-malitang pera dapat dumalo sa hearing sa Lunes ayon kay Senator Erwin Tulfo. Ginawang pagdinig ng grupo ni Cayetano, hindi raw legit. Bato sa yate. Buganting si Senator Bato de la Rosa, naispatan daw na sumakay sa yate papuntang probinsya. Hospital arrest. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, pinayagan ng Sandigan Bayan na ma-confine sa PNP General Hospital. Patuloy ang agawan sa posisyon at liderato sa Senado. Ayon sa grupo ni Senator Win Gatchalian, nagpaparamdam umano ang ilang senador mula sa Cayetano Block na lilipat na sa kanila. At nauna sa balita, live si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Partner, sino raw itong mga senador na ito? Bok partner, ayon kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng tinatawag na Gatchalian Block, may 2 hanggang 3 senador daw na nagpaparamdam na mukhang gustong mag-over the bakod o mula sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ay pumunta sa kampo ni Senator Gatchalian. Hindi na pinangalanan ni Senator Erwin kung sino-sino ba yung mga senador na yan, pero alam naman natin may 12 miyembro ang tinatawag na Gatchalian Block at isa na lang ang kailangan nila para maging 13 at makapaghalal na talaga sila ng bagong Senate President. Nauna na, nakita naman natin itong nakaraang Miyerkules na nagpakita sa plenaryo itong Senator Chis Escudero mula sa kampo ng Cayetano Block para nga mabuo naman yung 12 ng Gatchalian Block. Pero ang sinasabi ni Senator Erwin, meron daw mga alinlangan, itong 2 hanggang 3 senador kaya daw hindi makapagdesisyon kung sila ba ay lilipat sa kampo ng Gatchalian Block. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Meron pong nagpaparamdam, pero ang problema po, 2 po actually, hindi po alam. 2 o 3 daw. Yung isa nga po, hindi niya alam paano kakalas dahil number 1, natatakot na talagang matutulad po sa amin na kaliwat kanan titirahin ng mga troll, ng mga vlogger. So kinakabahan siya. May pressure po sa family niya, his children or her children na lumipat na po kayo kasi nakakahiya sa mga classmate namin, sa mga workmates namin. Pati sa church po, tinatanong po siya. So nakukonsensya siya. Bok, alam naman natin, sa parte naman ni Senator Alan Cayetano, never say die din siya dyan dahil paulit-ulit niyang ginigiit na siya pa rin ang Senate President dahil nung nagkaroon ng botohan o nagkudeta a month ago, nung iboto siya na Senate President, siya ang may 13 na boto habang si Senator Gatchalian bilang acting Senate President ay 12 lamang ang boto na nakuha. Kumpiyansa raw si Senator Cayetano sa suporta na solid pa rin yung kanyang mga kasamahan sa kanilang kampo. Gayon pa man, sakaling makakuha daw ng 13, itong kampo ni Senator Gatchalian, willing naman daw siyang bumaba sa pwesto. Pero may pakiusap sa Senator Cayetano mula sa Malacanang. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Confident ako na pare-parehong prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. Bukod dyan, Bok medyo nalilito na rin talaga. Mukhang sila yung naiipit itong mga Senate employees. Sino bang susundin nila? Si Senator Gatchalian, si Senator Cayetano na parehong nagsasabi na sila yung leader ng Senado. Tapos naglalabas ng memo nga na magkaiba yung kautosan. Pero sabi ni Senator Erwin Tulfo, wala dapat kalituhan sa mga Senate employees. Malinaw daw na ang mas maraming numero ngayon ay ang Gatchalian Block. Kaya dapat daw ang utos ni Senator Win Gatchalian ang sinusunod ng mga empleyado at staff. At dahil nga dyan, Bok, plano ni Senator Erwin Tulfo na kausapin
yung mga heads ng department na nagpapasok pa rin ng mga empleyado kahapon, kahit pa nung bago yan ay naglabas ng memo si Senator Gatchalian na sinasabing work from home dapat ang mga empleyado. Yung mga pangkaraniwang empleyado, Bok, sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, walang dapat na ipangamba dahil alam naman daw na sumunod lang sa kanilang superior. Pero yung may matataas na posisyon na sumuway sa kautusan ni Senator Gatchalian, pinag-aaralan daw nila Senator Erwin Tulfo kung ano yung dapat na maging parusa para sa kanila. Bok. Bok, ano namang plano ng Gatchalian Block sa kanilang Blue Ribbon hearing sa Lunes? Tuloy na tuloy, Bok, yung kanilang hearing alas 9 ng umaga sa parating na Lunes dahil nanindigan nga si Senator Erwin Tulfo na siya na ang bagong Blue Ribbon na chairman, at nakita na rin natin yung guest list at mahigit 20 yung resource persons na kanilang ipapatawag. Kasama na nga dyan yung 18 na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Pati si dating House Speaker Martin Romualdez ay invited din, ipinadaan kay House Speaker Bogie D yung kanyang imbitasyon, pero wala pa kasing kumpirmasyon, Bok, kung darating nga si dating Speaker Martin Romualdez. Pero Bok, giit naman ngayon ni Senator Cayetano, hindi official ang isasagawang pagdinig ng Blue Ribbon, quote-unquote, under Senator Erwin sa Lunes dahil nga ang totoo daw na Blue Ribbon ay yung nagsagawa ng hearing kahapon under Senator Pia Cayetano and Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. It's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Di ba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Sagot naman dyan ni Senator Erwin Tulfo, hindi rin daw legal yung isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon kahapon. Ni wala nga raw Senate Secretariat, walang broom o yung taga Blue Ribbon, hindi nakadokumento, hindi nga ipinalabas sa channel at sa YouTube o kaya sa official website ng Senado. Kaya mas illegal daw yung nangyaring pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee. At ang mas dapat daw tunghayan ay yung gagawing Blue Ribbon hearing naman under Senator Erwin Tulfo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo, pakinggan naman natin. Wala pong legality po yun. Sila lang po nag-taking. Ako na po ang chairman ng Blue Ribbon. So kahapon po yung forum lang nila, yung press conference lang. Handa rin daw, Bok, si Senator Erwin Tulfo na sagutin yung mga paratang sa kanya dahil nadawit ang kanyang pangalan kahapon at sinasabing di umano nakatanggap din daw siya ng mali-maletang pera mula sa isa sa mga bagmen ni Zaldico. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Mian Los Baños, live. Naayon daw sa batas ang nangyaring kudeta sa Senado nitong Miyerkules. Ayon po yan sa Integrated Bar of the Philippines or IBP. Binigyang din ng grupo na valid ang quorum ng 12 senador na present sa plenaryo nitong June 3. Hindi raw kasi mabubuo ang kailangang 13 dahil nakakulong si Senator Jinggoy Estrada at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa. Batay po yan sa ruling ng Korte Suprema sa kasong Abilino versus Cuenco noong 1949. Ganito rin ang pananaw ng isang grupo ng mga law deans, professors at legal and political theorists. Panawagan nila sa mga senador, bumalik na sa trabaho. Pero para sa kalyado ng pamilya Duterte na Partido Demokratiko Pilipino o PDP, sinabing labag sa batas ang nangyaring kudeta dahil 13 senador daw ang dapat na bubuo ng quorum. Plano nilang questionin sa Korte Suprema, bagay na pinasasalamat naman ni Senator Erwin Tulfo. Sasailalim na sa hospital arrest si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Yan ay matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ng 80 anyos na dating kalihim. At live po mula sa Quezon City, una sa balita, Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, saang ospital ba pinayagang manatili si Bunoan? BOC-ED sa PNP General Hospital dadalhin ang dating kalihim ng DPWH na si Secretary Manny Bunoan. Kanina kasi aprobado na nitong Sandigan 5th Division itong hospital request niya na kanyang habang dinidinig nga ang kanyang kasong plunder. Ayon kay PNP General Hospital Chief na si Police Colonel Cleto Manongas, nakahanda na ang kwarto,
hospital beds at yung mga kakailanganin ng 80 anyos na dating kalihim. Sa ngayon kasi, nasa isang pribadong hospital siya ngayon sa Pasig. Hinihintay pa ngayon yung resulta ng kanyang mga medical procedures, mga medical laboratories para nga pag na-check siya ng attending physician niya, malalaman kung kailan nga siya ililipat ng pasilibidad. Stable naman ngayon yung kondisyon ni Bonoan. Pakinggan natin ngayon ang pahayag ni Colonel Manongas. I cannot say na tatagal o mabilis lang kasi kailangan po natin na makita mo ng result ng mga diagnostic procedure at saka yung laboratory examination para ma-assess po siya ng maayos ng kanyang attending physicians. Alexis, ano raw yung mga naging konsiderasyon ng Sandigan Bayan para pagbigyan itong hospital arrest ni Bonoan? Bok-Ed, kinukonsider nga nila yung pagkakaroon ng malubhang sakit nito ni Bonoan. Nauna na kasing inhayag ng kampo niya na meron siyang 7 na karamdaman. Kabilang dyan yung diabetes, yung prostate cancer, at meron siyang sakit sa puso. No? Paulit-ulit din kasing na-ospital itong si Bonoan, kaya kailangan ng monitoring. Nitong Lunes nga kasi nung maaresto siya, ay dinala agad siya dito sa ospital kasi pinoproseso dahil nga dito sa kanyang alta presyon. Naharap siya sa kasong plunder dahil isa siya sa mga nakinabang ng flood control scandals. Narito ang pahayag niya. Alexis, paano naman yung kanyang kapwa-akusado si Senator Jingo Estrada? Siya ba'y may balak ding humiling ng hospital arrest? Bok-Ed, sabi nga ng kampo ni Senador Jingo Estrada, baka nga raw, posible rin na maghain sila nitong hospital arrest ng senador. Ayon nga sa abogado ni Senador Jingo Estrada na si Atty. Austria, iniinda niya itong sakit sa tuhod, yung magkabilang tuhod niya. No? Sa pagbasa ng sakdal ng Sandigan Bayan, umattend nga lang to si Senador Jingo Estrada via teleconference dahil kumirot daw ang kanyang mga tuhod. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Austria. As you can see, maski na nakaupo lang siya in the Quezon City Jail, nahihirapan siya. Pero yung hospital arrest mo ba in a public parang you could consider it a potential pain management issue. Banggitin ko na rin, Bok-Ed, no, na nagkaroon ng meeting ang PNP at Department of Interior and Local Government ngayong hapon dito sa Camp Crame. Sa gitna yan ng balibalitang merong ikinakasaumunong malaking protesta sa darating na araw ng Independence din ngayong June 12. No? Wala naman daw kasing natanggap itong banta ng seguridad ng PNP pero mananatili silang handa. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco. The Secretary of the Interior and Local Government did meet with the top PNP leadership as well as select regional directors and directorial staff as part of his regular oversight functions and mandate over the Philippine National Police. There's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting, and it's normal and routine exercise of the Secretary's authority over the Philippine National Police to set direction, align priorities, as well as ensure that all the programs and the operations of the PNP are consistent with the administration's peace and order agenda. Naglabas din ng pahayag ang Malacanang ukol dito. Sabi nga ni Yuse Claire Castro na wala naman daw silang natatanggap na kumpirmadong report ukol nga dito. At pinapaubayan niya ito sa law enforcement group. Ang sabi niya pa, mag-ingat nga daw tayo sa kadiliman. Yan mo ng latest. Balik sa iyo, Bok-Ed. Ulat ni Mobile Journal Alexis Ebe live mula sa Quezon City. Susunod, nagtatanong si Senator Bato de la Rosa na mataan umano na nakasakay sa yate papunta sa isang probinsya. At inflation o pagmahal ng mga produkto at serbisyo bumagal nitong Mayo. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Kapapasok lamang na balita, pinaaresto ng korte ang kontratisang si Curly Discaya dahil po sa kasong malversation. Sinampan ng ombudsman ng kaso kahapon, kaugnay naman ng malyang flood control project sa Bulacan. Kasalukuyan nakakulong sa Senado si Discaya matapos ipakontempt. Walang piyansa para po sa kasong malversation. Abangan ang iba pang detalye kaugnay ng posibleng paglipat ng kulungan kay Discaya dito po lamang sa News 5. Iniimbestigahan ng NBI ang mga ulat na nakita sa isang yate ang puganting senador na si Bato de la Rosa. At live po mula sa Pasay City. Una sa balita, Gio Robles. Gio, saan galing itong impormasyong ito? Bok, lumutang itong unverified info na papunta raw si Senator Bato de la Rosa sa isang hindi tinukoy na probinsya sakay ng isang yate. Nangyari raw yan matapos sumibat sa Senado si de la Rosa madaling araw ng May 14. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bine-verify pa nila ang impormasyong yan. Sinabi yan ni Matibag sa ambush interview sa media dito sa headquarters ng NBI. Pakinggan po natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Check pa natin. Hindi ko pa nakita yan eh. Baka kasi nililigaw tayo, ay maingat tayo. Gio, meron bang impormasyon ang NBI sa kinaroroonan ngayon ni De La Rosa? Bok, actually naniniwala si Matibag na nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa. Mas mahihirapan daw siya kasi kung lalabas siya ng bansa overseas, mag-a-abroad. Bakit? Giit ni Matibag, higit sa 100 bansa ang miyembro ng International Criminal Court at halos lahat ng mga ito ay may obligasyon sa Interpol. Pinaaresto ng ICC si De La Rosa sa bisa ng arrest warrant. Si De La Rosa ay isa umano sa mga co-perpetrators o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay sa madugong giyera kontra droga. Bok, itutuloy pa ba ng NBI ang plano nitong ipasapina ang misis ni Senator Bato na si Nancy de la Rosa? Bok, good thing you asked that. Hindi na ipapasabpina ng NBI ang misis ni Senator Bato de la Rosa na si Nancy. Imbes papadalahan na lang siya ng letter ng liham. Hihingan lang din daw ng paliwanag si Nancy as I'm reading it, Bok, kaugnay ng pagtakas ni de la Rosa. Nauna nang sinabi ni Matibag na ipapasabpina nila si Nancy hindi para alamin ang kinaroroonan ng kanyang mister, kundi para tanungin umano tungkol sa text na pinadala niya kay Senator Alan Peter Cayetano noong May 14. Binasa nga noon ni Cayetano ang text mula kay Nancy, if you can still remember it, kung saan nagsorry siya sa gulong dinulot nito sa Senado at ito raw ang dahilan sa escape, quote-unquote, o pagtakas ni De La Rosa. Pakinggan po natin muli ang bahagi ng pahayag ni Matibag. Well, we are sending her a letter instead na isabihin na siya. Sulatan namin siya to explain. Kasi ang gusto naming malaman naman dun is yung kung nagpadala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano at yun yung binasa mismo ni Senator Alan Peter Cayetano. Na sinabi dun yung term na escape eh. Dahil tapos yung shooting yung naging. Doon naman sa 4 na iba pang pinasapina ng NBI, meron na bang humarap sa NBI? Bok, simula kaninang umaga, wala pa ring humaharap dito sa NBI. Kaugnay ito sa 4 na personalidad na pinasabpina ng ahensya. Kasama riyan si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Jean Robles at ang tsuhin ni Robin Padilla na si Virgilio Carino. Giit ng NBI, pinagpapaliwanag lang sila at hindi ito nangangahulugang pinagbibintangan sila o sospek na may kinalaman sa pag-alis ni De La Rosa
sa Senado. Ngayong araw dapat magpapaliwanag si Aplasca sa NBI, or actually this week expected sila dito sa NBI, pero Biyernes na ngayon at walang dumating ni isa man doon sa 4 na personalidad na nabanggit ko po. Pero ayon naman sa NBI Cybercrime Office, baka sa June 10 o 11 na raw magpapakita si Aplasca next week. Kung hindi man sila haharap sa NBI, ay posibleng magsampa na ng reklamo ang ahensya ng walang panig nina Aplasca. Dito po sa NBI po yan. Balik sa iyo, Bo. Ulat ni Gio Robles live mula po sa Pasay City. Bagyang bumagal ang inflation rate sa bansa noong nakaraang buwan. At live po mula sa Makati. Una sa balita, Gerard de la Peña. Gerard, anong epekto nito sa presyo ng mga bilihin? Well, Bok, alam mo, medyo mataas pa rin talaga ang presyo ng mga bilihin ngayon, pero at least mas bumagal na yung pagtaas nito. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, yung ating inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin mas bumagal ngayong Mayo sa 6.8% kumpara sa 7.2% noong nakaraang Abril. Ayon sa datos, mas babagal kasi yung pagtaas ng presyo ng diesel at ng gasolina, at gayon din yung ilang mga pagkain katulad ng sibuyas, karne, isda, gulay, pati na rin yung LPG, kerosene at saka renta sa bahay. Narito ang pahayag mula sa Philippine Statistics Authority. While the level of inflation for these commodity groups ay mataas pa rin, kung ikukumpara natin sa Abril, bumaba siya, kaya that's at least good news for the month of May. Ano naman ang sabi ng palasyo dito sa bahagyang pagbagal ng inflation? Aba, syempre, Bok, ikinatuwa ng palasyo yung pagbabanga ng ating inflation rate sa 6.8% ditong Mayo. Ang sabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mukhang senyalis daw ito na nagbubunga yung mga initiatives na ginawa ng pamahalaan bilang response o tugon nga dito sa gulo, yung epekto nitong gulo sa Middle East dito sa atin sa Pilipinas. Yan yung tinatawag daw nilang whole of government approach, kung saan nagtutulong-tulong yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para nga magbigay ng response dito sa problemang ito. Pero hindi pa rin daw tayo pwedeng magpakakampante, Bok, kasi itong Super El Nino na paparating, hindi natin alam kung ano magiging epekto nito sa presyo ng mga bilihin natin. At syempre, dahil hindi pa tapos yung gulo dyan sa Middle East, posibleng sumipa na naman ang presyo ng langis natin. Kaya patuloy daw yung pag-aksyon ng gobyerno para mapanatiling abot kaya yung presyo ng bilihin at may trabaho ang mga Pilipino. Bok. Super El Nino pa ang tawag. Ito bang Super El Nino, anong inaasang epekto doon sa inflation natin? Bok, sabi ng Philippine Statistics Authority, hindi pa raw talaga masabi kung ano yung pwedeng maging epekto nitong Super El Nino sa presyo ng bilihin. Pero mukhang sigurado na next month, well, hindi pa naman sigurado kung tataas, pero maaaring makakontribute sa pagtaas ng inflation rate itong tumataas na presyo ng bigas. Gayun din, may na-expect din silang pagtaas ng presyo ng kuryente dahil kung maaalala natin, nagkaroon ng rotating brownouts itong Mayo dahil nga sa nipis ng supply. At pag ganyan na nangyayari, Bok, parang kasalanan pa natin na tayo magbabayad. Dahil yung mga power generation companies, dahil manipis ang supply, ang tendency niyan, Bok, tumaas yung kanilang singil doon sa kuryente, binebenta nila doon sa mga power distributors katulad ng Meralco, Bok. Okay po, cambio naman tayo sa presyo ng langis. Ano nakikita ninyong presyo next week? Nako, Bok, mukhang magkakaroon ng 5 to 6 pesos na increase sa presyo ng diesel at 7 to 8 pesos naman o 7 piso hanggang 8 pisong increase sa kada litro ng kerosene. Yung sa gasolina naman mukhang pareho lamang o kung mag-i-increase man ito mababa lamang. Pero hindi pa natin alam kung ano yung final dahil naka-base ito dun sa trading days mula ng Lunes hanggang kahapon, Thursday, at malalaman natin ngayong weekend o sa Lunes kung ano yung final tally nila. Ang sabi ng Department of Energy, itong pagtaas ng presyo ng diesel at saka ng kerosene ay dahil pa rin dyan sa gulo sa Middle East. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Makati City. Susunod, tapat ng DNR office sa Davao City, tinampakan ng basura. At sa dokumentado, mga manikang mukhang tunay na sanggol para makatulong sa mga nais maging nanay. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Tinambakan ng kabundok na basura ang labas ng opisina ng DENR sa Davao City. Mismong si Davao City Mayor Baste Duterte raw ang nag-utos na gawin yan. At live mula sa Davao City, una sa balita, News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, bakit dyan tinatapon ang basura? Bok, ipinag-utos siya ni Davao City Mayor Baste Duterte dahil 2 linggo nang hindi pwedeng tapunan ng basura ang gumuhong sanitary landfill sa lungsod. Patong-patong na mga basura ang nakabalandra ngayon sa labas ng DENR Region 11. Ayon kay Mayor Duterte, kailangang makita mismo ng ahensya kung gaano karaming basura ang nakokolekta o naiipon sa lungsod, lalo kung walang mapagtatambakan. Hanggang gayon daw kasi ay hindi pa rin binubuksan ang ipinasarang sanitary landfill sa barangay New Carmen. Kung babalikan natin, Bok, nitong May 20 nang gumuho ang tambakan ng basura dahil sa mga pag-ulan, 3 ang nasawi matapos matabunan ng guho. Kaya naman ang DENR agad naglabas ng utos na pansamantalang ipasara ang landfill. Yan ay para maiwasan pa ang mga ganitong insidente. Bok, ayon nga sa gwardya ng DENR, isang dump truck na basura ang itinapon dito kagabi. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Baho mo gila siya. Napakabaho talaga. Halos lahat ng dumadaan dyan nagtatakip ng kanilang ilong. Nagsusuot na lang ako ng face mask para sa aking kalusugan. Bril, doon sa 2 linggong yun, saan-saan pa tinatapon ang mga basura ng mga taga Davao City? Bok, kung saan-saan na lang pansamantalang itinatapon ang mga basura dito sa Davao City. Ang ibang mga basura nga nasa gilid lang ng kalsada. Tinakpan na lang muna ang mga yan ng trapal. Pero kahit takpan, Bok, di pa rin mawawala ang masangsang na amoy. Kaya nababahala si Mayor Duterte sa peligrong dulot nito sa kalusugan ng mga residente. Wala rin daw kasing ibinigay na petsa ang DENR kung kailan nila muling bubuksan ang landfill. Maging ang mga residente na mumroblema na rin sa mga hindi nakukolektang basura. Narito ang pahayag ng nakausap nating residente. Medyo na-hassle siya. Medyo hassle talaga siya kasi natatambak siya. Hindi katulad dati na kada linggo talaga siyang kinukolekta, kada Sabado. Ngayon, nakatambak pa talaga ang basura. Bok, ano namang sabi ng DENR tungkol dito at kailan daw nila bubuksan itong sanitary landfill? Bok, wala pang pahayag ang DENR Region 11 sa pagtatapon ng mga basura sa labas ng kanilang opisina. Pero sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na babawiin lang nila ang suspension order sa Davao City Sanitary Landfill kapag nakumpleto ang nararapat na safety at engineering measures sa lugar. Patuloy raw ang araw-araw na inspeksyon doon ng kanilang technical teams. Makikipag-ugnayan din daw ang ahensya sa City Engineers Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office para magabayan ang rehabilitasyon sa landfill. Bok, pinabulaanan din ng DENR ang kumakalat na espekulasyon na si Pangulong Bongbong Marcos umano ang nag-utos na suspindihin ang garbage collection sa Davao City. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Nilunsad ang RISA na 2028 movement bilang suporta kay Senator Risa Ontiveros. Pinangunahan niya ng Akbayan at Magdalo Party List sa UP Diliman sa Quezon City. Layon itong udyukan ng senadora na tumakbong Pangulo sa 2028 elections. Suportado rin niya ng ilang youth and women's groups, labor advocates at iba pa. Naunang sinabi ni Ontiveros na bukas siyang tumakbo sa pagkapangulo. Hindi naman kami dito na iisa lang, bahagi kami sa pagtulak kay Risa Ontiveros na tumakbong presidente sa 2028. Malapit si Risa sa Partido Liberal. Sa paninindigan, sa pagkilos sa pagdepensa ng demokrasya, tsaka may integridad. Pabuti na magdeklara siya para magdesisyon na lahat. Susunod, larawan ni Senadora Pia Cayetano matapos ang tulakan sa Senado, ginawa ng samot-saring memes. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Maraming kababaihan ang hirap magkaanak. Sa gitna ng kanilang pinagdaraanan, ang ilan sa kanila sa mga manikang mukhang tunay na sanggol humuhugot ng pag-asa. Ang kwento, dokumentado ni Cheryl Cosim. Malambot na pisngi, munting mga kamay, maliit na ilong, maninipis na labi, at mga matang nakapikit. Parang mahimbing lamang ang tulog, nakasuot ng damit pang sanggol. Kaya sa unang tingin, aakalain mong isa itong tunay na sanggol. Pero sa likod ng maamong mukha, isa lamang itong likhang kamay para sa isang inang nais magkaroon ng anak. Bago ka nagkaroon ng interest sa reborn dolls, may pinanggagalingan yan. Yes. Pero noon ba, talaga mahilig ka na sa dolls? Well, sino ba namang babae hindi mahilig sa dolls, diba? Yes po. Yeah. Since I was in grade 1. Pero ano ba, bakit ka nahilig sa reborn dolls? Ano yung journey mo bago ka napunta sa reborn dolls? 2024 kasi, I experienced my first miscarriage. And during that time, it was very stressful. So, when that first loss happened, I was like, okay, siguro because of the stress. When the second miscarriage came in, parang napansin ko, wait, something's wrong with my body. Parang yun na, parang napaisip na ako, sometimes you don't feel like a woman. That was the time where I started looking for reborn dolls. Sa loob ng 2 taon, 2 beses nawalan ng pagkakataon si Ali na marinig ang mga salitang nanay, mama o mommy. Mayroon siyang PCOS, endometriosis at adenomyosis, mga kondisyong maaaring magpahirap sa pagbubuntis. Mga takot na lalong nagpalalim sa pangamba niyang baka hindi niya maranasang maging ina. Nag-long na ako. Na-curious na lang yung head ko about reborns. Maybe it's a good way to cope. Why do I feel like being a mom would help me out right now? Parang, but it's so selfish to think like that a baby would fix anything. Pero at that point, I was like, no, hindi selfish yung naiisip ko. I just want to parang hold the baby. At that point, parang hindi naman sa pero parang nabaliw po ako talaga after that. Parang I found myself looking at baby stores. Parang longingly na parang, oh, may carrier doon, may stroller, ang cute. Dumilim man ang mundo para kay Ali, hindi naman daw siya iniwan ng kanyang asawa. Until now, you're in therapy. Yes po, yeah. It's good that you have a very supportive husband now. Ano? My husband, because he wanted to be there. He said he'll be silent, but he wanted to hear what I was gonna say. Parehas sila umiiyak. Parehas yung psychiatrist ko and my husband, when I was in the middle of the story, biglang, ba't kayo umiiyak? Sabi nila, ang dami mong kinakarga. Ikinonsulta rin daw ni Ali sa kanyang doktor ang pagkakaroon ng reborn dolls. So I was like, hi, what do you think about these dolls? Do you think it would help? Sabi niya, oh, very, very realistic daw itsura. Tapos she did her own research. She told me about what she found. And sabi niya, all in all, it helps actually with dementia, like dementia patients. Yung first one was 7,500. It was a gold find because yung nga, I was scrolling constantly. Nakita ko and I saw that they look real. Sabi ko, which one is the most Asian-looking babies? Like, when you get a doll, you kind of feel like, how can I connect with a doll if it doesn't look like me? Do you have a photo? Kasi yes po. Ito po siya. Okay. This is what she looks like. And she is, anong pangalan naman niya? Marjorie. Si Marjorie. Oo. Talagang para siyang real. Mas mukha siyang real kesa kay Hiyori. Yes po. Pero when it arrived, I was immediately like, okay, pause, drop everything. I cleared our table and I set up the unboxing. So nung in-unbox mo siya? The baby's face, when you unbox them, it's covered in a diaper. Kasi they want to preserve the hair. The hair, kasi it shifts around. So naka-cover. So the first things that I was able to see was the little mittens. I felt very happy. Tapos when I removed the diaper, parang yun talaga yung final reveal eh. Natuwa po ako agad. Few months had passed by. I would still see, Marjorie pa po nun. I would see her laid out and I'd be like, parang may sense of comfort na those miscarriages I went through. Yung gano'n, minsan ba you find yourself na parang
Nilalaro kaya mo. parang naglalaro ka talaga Yes ng po. baby? Opo. Parang, pero hindi mo rin napapansin eh. Oo. Yun nga po, parang... Maybe while like you're watching, Opo, and then tapos kasama mo nasa lang. chest ko, ginaganon ko yung likod, pero parang wala naman doon na Oo. igagawa. Hindi lang siya umiiyak. Yun lang yung Pero positive. may trigger ba, Ali, na kagaya niya, naglalaro ka, and then okay, comfort mo. Tapos pag biglang, boom, parang sana Ay. totoo ka. Ay, yes, Sana opo. nakakapag-communicate or nakakangiti ka sa Meron po. Mapaglaro ang tadhana kay Ali. Ngunit muling sinubok si Ali ng tadhana. Sa pangatlong pagkakataon, muli siyang nabuntis. Pero muli rin niyang naranasan ang pagkawala. When was this? This was actually before my wedding. Okay. So, how many months then? Ganun that din? was 2 months? parang 3 months po yung baby. Okay. So parang may timeline usually talaga parang bumibitaw. Sa ikatlong pagsubok na kinaharap, dito niya nakilala si Hiyori, ang 6-month-old na reborn doll. Sa unang tingin, parang ordinaryong manika lamang itong si Yori. Pero para sa mga kababaihan na dumaan sa miscarriage at infertility, ang reborn dolls na katulad ni Yori ay nagsisilbing emotional comfort at coping mechanism. It's like comforting to have a baby-like image in my life. If I ever have those baby blues, because they do come, I can just grab si Hiyori, put her on my chest. May tendency ka ba na parang, okay, nakakalimutan mo na This is a doll. You Oo. also, hinihele siya. Actually, and then inaayos mo siya. Tapos, Opo. even yung pag ilalagay mo siyang gano'n, Ayan, kailangan sure dahan-dahan. Oo. Tapos, magkakaroon ka na ng third. Pareho silang girls. Opo. Oh. This third one is a boy. The reborns helped me through so much. It helped me through the darkest times of my life. Unti-unting bumalik ang lakas ni Ali at kasabay ng paghilom ng kanyang puso. Unti-unti rin niyang binubuo muli ang pag-asang balang araw magiging isang ganap na ina rin siya. One of these days, I will have that real baby na talaga. So parang nagkaroon ng hope sa heart ko. That's why when I see the baby, parang naiisip ko, so eventually, I'll have something like you. Cheryl Cosim, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Kapapasok lamang na balita, binawi ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visa ni dating Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma yan ni Philippine Ambassador to the US, Manuel Babe Romualdez. Wala pang ibang detaling binibigay. Dinadawit si Romualdez sa issue ng budget insertion at flood control scandal. At pahabol mga kapatid, viral ang eksena sa Senado kahapon kung saan nakitang hinihingal si Senadora Pia Cayetano bagong kanilang pagdinig sa flood control scandal. Nakaakbay pa siya sa dalawang lalaki na kabilang sa mga nagpakilalang bagman ni Zaldico habang papasok sa session hall. Nangyari po yan matapos silang harangin umano sa first floor ng gusali at tumakbo paakyat sa second floor. Samot-saring memes ang lumitaw sa social media. Tulad po nito, kung saan kinukumpara ang itsura ni Senadora Pia sa workout at tuwing may work. Umanat naman ang aktres na si Agot Isidro kay Senadora Pia. Tinawag niyang kadramahan ang paghingal ng Senadora pero sablay lamang daw ito. Kaming inyong mga kapatid sa Balitaan sa Public Service, dapat po, una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa TV5, 1PHRP TV, 2TV at 103.9 True FM o 105.9 True FM.